Ayun, so good day sa inyo guys. Welcome back ulit dito sa ating review dito sa ating game na si Plant versus Undead. Pero ngayon mukhang dead yung price nila dahil po sa ginawa na naman nila na pagbabago sa kanilang system. So, di ba? Kaka-vlog lang natin nung isang araw doon po sa existing game natin. At then suddenly, malalaman mo na lang pagising mo sa umaga, nag-iiba na naman yung rules nila. So, pabago-bago po ng decision yung devs. Kaya parang sa ngayon, hindi magandang laruin itong game natin kasi nga hindi pa po siya stable. So, yung mga bago pa lang po siguro dito sa game, madalas ko namang sabihin sa inyo, yun nga, kung pupunta kayo dito sa game na to, basahin nyo muna yung rules, alamin nyo muna kung anong nangyari sa kanya, baka kasi maintis kayo dito sa mga videos na ginagawa natin. Ako kasi medyo halos isang buwan na tayo dito sa game natin, so medyo kabisado natin, tapos sinishare ko na lang yung experience ko doon sa mga bago po na nandyan na mismo sa game natin. So, madalas din nating sabihin, very high risk po tong game natin, sabihin natin, pwede kasing mawala yung value ng pinasok mo sa kanya, especially meron siyang involved na pera or yung tinatawag natin na play to earn games. And then ang nangyari ngayon is ganoon nga nadidevalue yung yung nilagay mo na pera diyan kasi nga pabagsak po ng pabagsak yung ating PBU price. Ayan. So, pag-usapan natin guys dito sa video natin yung nangyari, yung kanilang announcement, and then yung possible na mga impacts or nangyari na impacts na sa kanya, especially doon po sa price ng ating token. So, iniisip ko, sobrang drastic. So, bakit kaya ganun yung ginawa ng mga ng mga devs natin? Ayan. So, pag-usapan po natin dito sa ating video na to. Ayan, so welcome back guys dito po sa ating Palaboy Trader na crypto channel. So ngayon, pag-usapan po natin yung very drastic nga na ginawa po ng ating mga devs. So parang hindi maganda kung titignan mo siya kasi nga parang inipit na naman tayo dito sa game natin, di ba? So yung conversion rate nila ng LE to PBO is nagdi-degrade. So yung reward na pwede mong makuha sa kanya hindi na ganun kalaki. So ngayon titignan natin gaano kaliit yung gagawin nila doon sa ating earnings na pwedeng makuha dito sa ating PBU. Kasi ang sabi nila, tinatry nilang i-balance yung economy. So hindi ko alam bakit hindi nila na-compute yan. Kayang-kaya naman nilang computein yan eh. So siguro hindi nila kinompute ng maigi kung ano yung reward na ibibigay ng game, especially yung ginawa natin na booster week, dumami yung nagkaroon ng saplings, NFTs. So nagkaroon sila ng maraming i-convert into PBU. So kaya ganyan, bumagsak po yung price. So mas marami yung supply kaysa sa demand na lumalabas sa PBU. Kaya ganoon na bumagsak po yung price action natin sa kanya. Okay? So tingnan natin yung ating announcement. So ito nga po yung announcement na nakita natin galing sa ating moderator na si Christian Oliver Flores. So mga 2 a.m. yata to, 3 a.m. sa Philippine Times. Kaya hindi na tayo masyado nakapag-react. Tapos nakita ko na lang umaga, nag-drop na po yung PBU price natin. Mamaya titignan natin siya ng sobrang baba. So umabot pa nga siya ng more than $2 na lang per PBU. So sabi niya, Dear PBUers, after some internal discussion, our team has decided to increase the rate of LEPBU from 150:1 to 500:1. So grabe guys So halos 3 times, 4 times yung tinaas ng conversion rate, or ibig sabihin mababawasan ngayon yung pwede nating kitain sa kanya kasi 500 light energy na yung kailangan mo sa isang PBU. So, di ba? Yung mga plants natin na nagpo-produce ng ilang PBU lang per day, di ba? So, ngayon, ito, sobrang na-devalue yung mga light energy po natin. Tapos, ang hindi maganda sa kanya, effective at 00 UTC September 23, 2021. So, sa umaga to, di ba? 8 a.m. Philippine time. So, ngayon, gabi ko ginagawa yung vlog. So, effective na po ito. So, ibig sabihin, sobrang konti na lang yung yung pwede natin kitain sa kanya. So, kung ito yung magiging reference natin, gaano kalaki yung na-devalue doon sa PBU natin. So, compute natin ng konti. Halimbawa, yung base natin is itong si 150. So, and then divide mo lang siya ng 500.
So makikita mo na yung epekto niya, ilang percent yung makukuha na lang natin sa kanya. So nasa 30% na lang yung yung dati na makukuha mo doon sa 150 PBU or LE into 1 PBU, 30% na lang yung yung makukuha mo sa kanya. So ibig sabihin, medyo lugi ka na or medyo maliit na lang po yung makukuha mo sa kanya. Meron ka pa rin namang meron ka pa rin ma-farm sa kanya. Yun nga lang, yung number of PBU na makukuha mo sa farming mode is sobrang liit na siya as compared last time. So sabi pa niya, we apologize for such short notice and we should have had more foresight about this situation. So dapat lang talaga kinumpute nila to na maigi. So kaya nga pinag-isipan ko sino ba ang may fault? Hindi naman yung players ang may fault dito kasi nga ginagamit lang naman natin yung system na sila din naman yung gumawa. So ibig sabihin, meron silang shortcoming dito sa ating game na hindi nila masyadong napagtuunan ng pansin nga, kaya nagkaroon po ng ganyan. Dinidevalue nila yung rewards na pwede nating makuha. So bakit kaya nila ginagawa yon? However, this change is urgent and necessary to protect the integrity of our game. So nung binabasa ko to, iniisip ko nung una kasi 'di ba ang lakas na ng drop ng ng price. Rug pull na ba tong nangyari dito sa PBU? So yung basic na definition ng rug pull, pagkakaintindi ko sa kanya is yun nga, parang yung nangyari doon sa sa ibang games natin na alam mo naman, yung ibang games nung una nagbigay sila ng maraming prizes, tapos yun nga na-devalue yung yung value ng kanilang token. Pero hindi naman siya totally rug pull kasi nga buhay pa rin naman itong si PBU. Nandiyan pa rin naman siya, nagbibigay pa rin naman ng rewards. Yun nga lang, sobrang liit na lang siya. And then sabi pa niya, this change is urgent, necessary to protect the integrity of the game, more in line with the design philosophy of Farm 3.0 as well as PvP and PvE mode. So actually, kaya medyo maraming galit dito sa post na to nung nangyari to sa kanya kasi nga hindi po masyadong malinaw. Basta na lang sila nag-implement and then ano ba tong sinasabi niya na design philosophy? So, hindi naman natin maintindihan Sinabi lang niya, design of philosophy. So, ano yung sinasabi niya na philosophy dito? That being said, all other rates remain unchanged. 1 PBU, 105 LE. And then, 100 saplings is to 1 seed exchange rate. Pero ito pa yung matindi. So, 10% weekly increase of LE is to PBU. So, hindi lang 500 guys. So, ngayon, September 23, ang conversion rate mo na, 500 LE is to 1 PBU. And then every week, nadadagdagan pa siya ng 10% starting po ng September 27, yung blinag natin sa kanya. So, kino-compute ko to kanina. So, sobrang taas na nito. So, baka umabot to ng 1,000 LE is to 1 PBU bago nila ma-release yung yung PBE mode natin, yung plant versus environment mode naman sa kanya. Ayan, so pwede kayo magkaroon ng mga computations, ilan na lang yung pwede mong kitain sa kanya, gaano katagal yung ROI mo pagpapasok ka dito ulit sa games natin. Pero siguro yung model na yon hindi mo rin ma-assure na yun yung tama sa kanya kasi nagbabago nga po yung decisions ng devs. So wala tayong sa part ng gamers na kagaya natin, hindi natin sila mabalikan kasi nga unang-una sabi nga nila doon sa kanilang disclaimer na anytime pwede nilang baguhin yung rules ng game dito sa kanilang disclaimer. So, pwedeng magbago, pwedeng mawala yung bumaba yung value ng tokens. Pag inintindi mo na maigi yung disclaimer, nandiyan po yan. So, kaya hindi natin sila mababalikan. Pero yun nga lang, hindi maganda yung ginawa nila kasi nawawala naman yung trust ng ng player sa kanya. And then, napansin ko din pala guys, encyclopedia na lang nakalagay dito sa natin. Tinanggal nila yung yung white paper kasi hinahanap ko yung yung roadmap nila kanina. So pag tumingin ka dito, encyclopedia na lang siya and then pupunta na lang siya doon sa sa mga announcement natin sa kanya. So hindi ko alam kung babaguhin nila yung white paper, ilalagay nila. So hanggang sa ngayon siguro nagko-compute pa rin sila. So not so good yung yung na-experience natin na ginawa ng ating devs. So okay? So merong isa dito na na naglabas ng kanyang ng saloobin kasi nga kung titingnan mo guys, yung mga small players na kagaya natin, sobrang liit lang yung nilagay natin as compared dun sa mga bumili ng yung mga bundles nila. Kasi meron silang bundles dito, di ba? Pag tumingin ka dito sa yung mga offerings, last time meron sila dito 21 seeds plus 1 land.
And then meron din dito 88 seeds plus 3 lands. So kung titignan mo yung mga value dito, 1,000 PBU last time to. And then yung price ng token natin, kung hindi ako nagkakamali, is more than 15 dollars per PBU. So ang laki ng ginastos ng mga landlords natin. So sila talaga yung tinamaan dito kasi lilit na po yung kitaan naman nila. So basahin natin yung yung isang siguro landlord to eh. Sabi niya, from 10% increase every week to this is too much to ask for. This is not right. Even as landlords, so landlord siguro to, are struggling now. I don't think it's a good idea to push and finish something right away, PVP and PBE, kasi nirarush nila yung yung player versus player if your investors are gonna hurt big time by it. Plus, with all of these drastic changes that has been happening is very alarming and confusing. We need a fair rules too to be stable in the game. Create a plan gameplay to reach where you want us to go. We can all walk slowly together and wait until we have funds. Like what's the rush? We're just all hurting by it. Ayan. So hindi rin maintindihan ng isang landlord natin bakit sobrang-sobra yung yung pag-drop ng value, nagdi-devalue sila ng conversion rate. Okay? So basahin muna natin yung isa pang announcement nila bago natin pag-usapan ulit yung yung ginawa nila. Sabi naman ni Neo Bandiola, dear PBviewers, first we would like to formally apologize for these significant changes recently. You probably have figured out by now, but we would like to at least give you a proper explanation. Pero hindi ko pa rin mag-gets, guys. Due to the sheer number of new players coming into the game, so yun naman pala maraming players, di ba? In the past 2 weeks, peaking at 2 million players total. So, ano na nangyari doon sa sinabi nila na i-upgrade yung server? The current economic system of our farm mode is unsustainable. So, hindi niya masyadong in-explain kung bakit hindi sustainable yung farm. So, sa dami din naman pala ng pumapasok dito sa ating games, di ba? With the recent decision to separate farm mode from PvP, we had to quickly assemble a new economic model for the game. So, yung ating farm. But the surge in the player has allowed us very little time. This is obviously not to excuse our incompetence and we should have foreseen this situation. So, actually, dapat alam nila to eh. Madali namang i-compute to, guys, kung yung output natin, yung mga napaplant natin, yung output versus ng pumapasok, kung gaano kalaki yung pumapasok. So, titignan mo lang yung balance nila. So, kung mas marami yung yung lumalabas, yung mga rewards na nakukuha natin as compared doon sa pumapasok sa games, hindi nga siya balance talaga. So kaya siguro ganun yung ginagawa nila dito sa ating game, dinidevalue yung yung rewards na pwedeng mong makuha. Pero sinabi din naman niya na ang daming players na pumapasok dito sa game. So bakit hindi nila mabalance na maigi, di ba? Ayan. As of right now, our hands are tied but know that our devs are working days and nights to fix this mistake in Farm 3.0 and PvP. We know this is asking a lot from you, but we hope you can be patient and give us a bit more time so that we can make this right for everyone. So anyway, yung pagkakaintindi ko dito, although wala naman siyang numbers na sinabi, gaano karami nga yung pumapasok, gaano karami yung lumalabas, most likely yung rewards po na nakukuha natin is sobrang laki as compared dun sa pumapasok sa kanya. Yung number ng people na pumapasok is pwedeng ganun nga, marami siya, pero yung income na pumapasok sa game natin versus yung reward na nakukuha natin, mas marami yung reward. Siguro nakadamage pa nga yung natin yung booster week kasi ang ginawa nila, namigay sila ng maraming saplings, di ba? So kung yung iba kinonvert lang yon into light energy and then kinonvert niya sa cash through our PBU, so maraming ang kumita during nung booster week. So malamang yun pa yung isa sa mga reasons kaya biglang nagdi-devalue ngayon yung PBU natin. So anyway, ang gusto ko ring sabihin dito is since mas marami yung rewards na nakukuha natin sa kanya, sino yung magbabayad ngayon dun sa sobra? So yung input mo, ganito lang kalaki, yung output mo ganito kalaki. Maubusan ng pera ngayon yung PBU pool natin or yung 'di ba meron tayo dito sa sa CoinGecko. So meron siyang balance dito. So tingnan mo, ang laki pala ng nilabas ng devs dito. So 10 million lang 'to isang araw, ngayon 14 million na yung circulating supply. So sinosupplyan nila 'to, nilalagyan ulit nila ng Terra
yung amount na pumapasok dito sa kanya. So ganun nga, mas maliit yung pumapasok, mas malaki yung lumalabas. Yung sobra doon sa lumalabas, yung devs yung magso-shoulder po ng ng ibabayad niya doon sa mga earnings ng mga lumalabas naman. Kaya ganyan, ang naisip nila is sa tingin ko kaya nila ginawa 'yon. So depende naman kung ano talaga yung reason. Kaya ang ginawa nila, dinivalue nila yung palitan para mabalance yung So yung dami ng lumalabas na light energy as compared sa existing na pumapasok na pera at saka yung lumalabas na pera dito sa ating game. Ang matindi niyan, hindi pa fix kasi ang ginagawa nila okay na sana fix na lang nila, di ba? Pero every week madadagdagan pa siya ng additional na 10% naman. Okay? So yun po yung guys, personal assessment ko lang dito sa ating game. So hindi nila na-anticipate na maigi kung ano yung pwedeng mangyari sa game natin. Kaya ganyan, very drastic po yung mga changes na ginagawa naman nila. Okay, so pampakonsuelo na lang dito sa game natin kasi wala tayong magagawa dyan. Sila po yung may hawak ng rules. Susunod lang po tayo sa kanila. So ngayon makita mo, yung price ng PBO natin is nag-drop siya ng kanina umaga. Umabot siya ng 2.6, so halos mawalan ng value yung PBO natin. Nung sinabi na mag-start na, stop na yung, or mag-start na yung 500 LE:1, nag-upsurge naman siya. Pero marami pa rin yung lumalabas hanggang sa ngayon kasi hindi pa rin good or hindi masyadong malinaw kung ano yung gusto nilang gawin dito sa ating games naman. Okay, so pampakonsuelo na lang guys, balikan ulit natin yung yung pinag-usapan natin isang araw, yung kanilang PVP and factory chain. So most likely ito na yung ipa-priority nila, dito pupunta yung focus ng resources, which is advantage sa kanila kasi marami na namang bagong players na papasok. Kaya lang kasi guys, kung dito sa sa game natin na Plant versus Undead, pag hindi nila na-solve hanggang sa ngayon yung reward system na economy dito sa token natin, ganun din yung mangyayari dito sa sa PVP natin. Kaya sabi ko sa inyo, invest what you can risk lang. Huwag kang maglalagay dito ng pera na kailangan mo kasi kagaya niyan, possible ganun din yung mangyari sa kanya, di ba? So nangyari na, pwede mangyari. Okay po. So yung sinasabi ko na pakonselo sa kanya, di ba meron naman siyang gagawin dito. So okay, madidevalue yung pera natin. So hindi na tayo masyadong kikita doon sa ating PVP hanggat hindi nila inaayos yan. So siguro next na video pag-aralan natin kung gaano katagal ba ka maka-ROI ngayon sa existing na situation natin. Pero ito naman yung pakonsuelo na gagawin nila. 'Di ba magkakaroon sila ng cloning. So i-clone nila, 'di ba? So kung yung hawak mo guys is yung mga sapling saka sunflower mama, hindi po siya madoduplicate dito sa ating PVP mode. Ayan. So dapat meron ka pong NFT. So siguro ito na lang yung pinakapakonsuelo doon sa mga landlords natin na nagrereklamo kasi hindi na sila masyadong kikita dito sa ating farm mode, which is good head start na rin sa atin na meron pong NFTs dito sa ating player versus player mode. Kasi sabi naman niya, di ba? For players, players can earn income from both games. So meron tayong maliit na income dito sa farm mode natin. Kikita ka pa rin naman Kaya nga lang pangit na ng conversion, di ba? So maliit na lang siya. And then from both games independently. So meron kang kita dito sa player versus player. And then meron ka din kita doon sa ating farm mode. So yun na lang yung, sabi ko nga, yung pampakonsuelo natin kahit papano dito po sa ating games naman. Okay? So most likely, hindi pa rin mag-stable nga yung price natin. Tingin ko babagsak pa to in the short term. And then later on, pagdating na lang po ng Q4 natin, kung saan magkakaroon tayo netong, ito naman talaga yung pinaka-core game natin Sabi ko nga, yung ating plant versus yung environment natin or yung PBE mode. So magkakaroon ka dapat ng mga assets, mga NFTs later on, mag-ipon ka. And then dito naman is meron kang kakalabanin ng mga undead sa kanya and then bibigyan kanya ng mga PBU tokens naman natin. So ito naman yung susunod sa kanya sa Q4, which is malapit naman na, so, siguro ilang buwan pa, one month or 2 months bago dumating to, is siguro kahit papaano marami na tayong naipon na NFTs kung itutuloy mo lang naman yung existing na assets mo sa kanya. Okay po. So anyway, ganun yung explanation nila. Pero sa akin is ang personal opinion ko lang dito guys is hindi masyadong inanalyze yung gameplay. Medyo masyado silang siguro na-excite din sila, marami silang na-attract na players. Ang ginawa nila, tinaasan yung rewards, marami nga na-attract.
pero hindi naman nila kayang i-sustain yung economy kasi nga mas kokonti yung pera na pumapasok kaysa sa mga lumalabas kasi ang lalaki ng rewards. So sila yung nababawasan ng kita siguro na pwede makuha doon sa kanilang PBU pool naman. Kaya ang ginawa nila, gagawa sila ulit ng bagong game, umpisa ulit, and then titignan na ulit nila kung masusustain ngayon. Pero guys, ito ang isipin mo, pag hindi nila maayos tong farm mode, ganun din ang possible na mangyari doon sa ating player versus player game. Kaya kailangan maayos nila itong farm mode, ma-stabilize nila, makuha yung tamang computation ng return on investment sa kanila at sa atin, at saka lang mag-stabilize yung price po ng ating coins naman sa kanya. Ayan. So anyway, lalaroin ko pa rin naman, sabi ko sa inyo, itong games. Nandiyan yung asset ko, so hindi ko siya ibebenta. Gusto ko makita ko ano mangyari pagdating ng PBE mode natin, kung tataas pa rin ba yung coins natin. Pero pag hindi, sabi ko naman sa inyo, ready tayo na i-accept yung risk dito sa game naman natin. Okay po. So expect may mga videos tayo na gagawin dito sa ating farm mode, doon sa ating player versus player, and then later on doon po sa ating pinaka main game dito sa farm mode is yung ating PBE mode naman sa kanya. Okay? So sana nakatulong po yung explanation. So personal ano ko po lang yan interpretation. So anyway, correct nyo lang kung mali. Okay lang naman. Mag-comment lang kayo dyan sa section natin sa baba. So always guys, please don't forget to subscribe dito sa ating channel para updated ka dito sa game natin. So kung ano yung naintindihan ko, i-explain ko sa inyo. Sana makatulong po siya dito naman sa pag-intindi natin dito sa ating game. Okay po. So yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. See you again in my next crypto vlog.